Good morning sa tanan sabta sa atong online morning devotion no nga ngayon matag sa buntag. Salamat sa Ginoo kay gipukaw ta nya gipabuka pa ang atong mga mata nining sa kabuntagon ug gipasinati niya ang iyang kaluoy. Come on, let's start the day right, but we are one in this spirit. Jesus, Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Oh, Jesus, all everything, the source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Oh God, Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, how can I be you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Hallelujah, 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 God. Oh, you are worthy, Lord, worthy to be praised, worthy to be honored. Oh, hallelujah. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo, Lord, meaning sa isa ka buntagon aman ngay mo may hukaw, ipabuka pa nimo ang among mga mata, meaning sa isa ka buntagon, Lord. Thank you kayo, Lord, nga sa pagbangon pa lang namo, Lord, sinati na namo ang imong mercy bago kanunay matang adlaw, Lord. Salamat kaayo makalaom kami nga masustinar kami ni tibok adlaw, Lord, tungod kanimo pinagi kanimo diha kanimo, o God. Salamat kaayo, Lord, sa niini nga sa kabuntagon, Lord. Walay lain nga mabayaw, walay laing mapasidunggan, unas tanan Ginoo, walay laing matuboy, unas tanan kundi ikaw ra gyud, o God. Dawata ang among mga pagdaig, o God, dawata ang among mga paghimaya, pinaagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo na among Ginoo manluluwas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, nanasabta sa pagpakli na sa atong balaang kasulatan, no, nga naata sa book of Hosea, no. Naata sa chapter 5 ang atong internet ga-action na pud og daot-daot, no. Diya sa chapter 5,
dahil tulo ka butang nga atong makutlod. The first thing nga makuha nato dinha is it talks about the upcoming punishment and judgment, no? Naghisgot ni sa gapadulong nga paghukom o pagkastigo, paghukom ni Lord sa mga katawhan niya during the time sa panahon pa ni Hosea, sa mga katawhan sa Israel sa panahon ni Hosea, no? At the time of Hosea, no, sa dapit sa Israel, muna siya primero nakutlo nato, and the second nga makita nato is kinsa ning mo-undergo sa punishment and judgment, no? Ang mo-undergo sa punishment and judgment there is sa chapter 5 is the people, no? The punishment and judgment is um, going to happen to the people of Israel, no? Ano na siya? To the people of Israel, to the priest, to the descendants of the rulers or the kings, no? So, ang pangutana nganong hukman gid sila sa Dios, nganong mangyud nga kastiguhon sila sa Ginoo. Mo na ikatulong nga nakita nato, the reason why God is going to judge them and punish them because of their sins, no, nga mga sala nila, sins of idolatry, no, kay gapadayon lang gid gihapon sila og simba sa Diyos. And then, sins of pride, ang garbo, grabe ang garbo, no? Maunang mga sala, gyud nga rampant kay during that time. Even today, no? Bisan karon ng mga, kita man gitawag nga mga spiritual Israelites, naagyud gihapon karon, grabe, kaayo karon ang garbo sa mga Kristohanon. Mao gani hinungdan nga, kanang naay mga self-righteousness, naay mga critical spirits, naay mga judgmental nga mga klase nga mga Kristohanon, no, because of pride. And during the time of Hosea, hukman sa Ginoo sila tungod ni sa mga sala sa idolatry, Diyos kita karon wala man gani siguro tay mga graven images, no, wala man tay mga graven images nga atong galudhan, atong gahalaran, atong gakuan, pero there are a lot of forms of idolatry nga gahimuon gyapon sa mga Kristohanon karon, no. Idolatry, because ang idolatry, anything that you put first before God, that's an idol, no. So daghan kay karon mas unahon sa mga Kristohanon, do dili man noon tanan, pero sa mga Christians, unahon ang mga butang niini nga kalibutan, labaw sa Dios, imbis unahon ang Dios, gakauna hinuon ang mga butang niini nga kalibutan. So kunsa man ang mga butang niini nga kalibutan nga imong gigugulan og taas nga panahon more than labaw sa Dios, that's an idol, no? Kay anything you put first man before God, idol man na siya. So, especially kung imong kaugalingon po, no? Kung giyatagan imong dako kaayo o pagtagad ang imong kaugalingon kay labaw sa Diyos, so idol gihapon na. So, most of the time, ang atong gi-idolize, ang atong gi-idol, ang atong kaugalingon, no? So, mao na siya ang reason. So otrong nato, God is going to do punishment and judgment. There is an upcoming judgment and punishment. And second is to the people of Israel and to the priest, nganong apil ang mga pari, no, ug ang mga descendants, no, sa mga rulers and kings, apil silang tanan hukman sa Dios, kastigon sa Ginoo, especially the priest, no, kay ang responsibility mo sa priest is magtudlo sa pulong sa Ginoo nga subay uyon sa kabubuton sa Dios. Tudluan sila, mga katawan, tudluan sila sa pulong sa Ginoo, tudluan sila sa pag-honor sa Ginoo, tudluan sa pagrespeto sa Dios, pero wala nila gihimo ang ilang mga katungdanan. Mao nang hinungdan nga sa chapter 4, nangalaglag ang mga katawan sa Dios, kay wala himoa sa mga pari ang ilang katungdanan nga motudlo sa mahitungod sa Dios o kinsa ang Dios, nya wala sila nagtudlo sa pulong sa Dios sa insakto nga paagi, no, kay ang ilang kaugalingon, ang ilang gipadako more than pag-magnify sa Ginoo. So munang daghan ang ngalaglag nga mga katawhan sa Dios.
Hallelujah. Og ang ikatulo nga nakita nato is the reason why God is going to do punishment and judgment is because of the sins of idolatry and the sins of pride. And ang ikatulo no unsa to, sins of idolatry and sins of pride, ang ikatulo is because they turn back away from God, ni talikod sila sa Dios, ni biya sila sa Dios, sa atong usual nga pinulungan, ni backslide sila, ni biya sila sa Ginoo, no. So they turn their back away from the Lord. And the last nga reason is they were so unfaithful to the Lord. O ngayon siguro ta nga kaniadto ra na nga mga hitabo, pero karon mas grabe karon ang nga hitabo sa mga Kristohanon. Daghan na kay backslider, mibiya na sa Ginoo kay gipalabi ang kalibutan, mga butang kalibutanon. So actually ang mga prophetic atiran sa mga prophets diri sa atong gibasa is dili lang during their time no, sa panahon sa karaan nga tugon kunili even kaning karong panahon na even these days no, it speaks also even unto these days kay ngano kanang mga Kristohanon karon kita man ang spiritual Israelites gitawag. So nagyapon ni nga mga butanga mas labaw na gani hinuon, especially that we are now in the last days no. Tanan nga mga propesiya gakatuman hinay-hinay na gakatuman. So ang kaning coming soon or kaning impending or upcoming no, coming soon nga mga judgment and punishment ni Lord magakahitabo na gyud ni, expected na nga mahitabo gyud ni. So ang mga Kristohanon dapat karong mga panahon na magsusi gyud kanunay kasing-kasing no, kay there were times nga o kita in the sight of men but in the sight of God our heart is far away. So kaning mag-check up gyud kanunay no, kay coming ra ba ang judgment ni Lord. Kung mahimo mo tuaw gyud ta kanunay, mo cry out gyud ta kanunay diha sa Ginoo at tabang Lord kay dili gyud kaya no. So it talks about the impending judgment and punishment of the Lord. Naghisgutan ni Hosea din hini ini nga chapter. Amen. Naat nga natay nakutlo karon no sa atong nga mubo nga paghisgot sa pulong sa Ginoo diri sa bukog Hosea. Amen. Og magampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit no namong amahan. Nagapasalamat gid kay kami Ginoo Lord sa makanunangon nimo Lord consistently nga pagpahinumdom kanamo Lord on how to live in your ways, in your in your law, in your ways Lord, aron nga mamahimong may spare ang among kinabuhi niining impending judgment and punishment o God nga gisgutan ang giprophesy ni Hosea dinhi sa book of Hosea o God. Busa salamat kaayo Lord ug naga-pray kami adlaw karon nga Friday, dunay trabaho Ginoo mga kaigsuonan Lord nga ikaw padayon makiguban kanila ug maghatag kanila kagaan sa ilang mga trabaho unon sa opisina o God. Thank you kaayo ni Ana bisan pa man sa mga estudyante nga busy sa pagatiman sa mga final exam, busy sa pagpangitag pamaagi mabayaran ang ilang mga expenses, ang ilang mga balayro noon sa eskwelahan. Ikaw mag-provide o Lord, o busy sa pagpangandam sa graduation or closing sa klase o God. Ikaw pa dahil makiguban o ma-provide sa gikinahanglang katakos o bisan pa financial Ginoo aron mabayaran ang mga balayro noon. Sa mga kaigsunan namong mga teacher usab, salamat sa katakos nga imong i-provide kanila Lord aron makapangandam sila sa closing of classes. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online nga trabaho Lord, ikaw magapanalangin kanila ug magatudlo kanunay kanila Lord sa pag-honor sa imong mahal nga ngalan diha sa online. Bisan pa man gani Ginoo sa mga kaisunan nga naay mga business, o Lord nagaampo kami Ginoo nga ikaw magatabang kanila nga moasinso sila Lord, mo prosper sila sa ilang business ug tudloy sab sila Lord sa pag-honor kanimo diha sa ilang business.
aron nga tuloy-tuloy ang ilang pag-asenso. Dalaygon ka gid Lord, sa walay katapusan amahan, wala gilaing mapasidunggan nining tanan, ikaw ra gid Lord. Busa Lord, dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig paghimaya. Pinaagi sa kamahanan nga ngalan ng Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.